ba na kolesterol ang sanhi ng pagbabara ng ugat? Para mas maintindihan niyo mabuti ang storya na sasabihin ko sa inyo, kailangan na panood niyo na ang part 1 kasi part 2 na po ito. Pakinggan niyo itong sasabihin ko kasi kahit mainstream medical authorities, hindi ito kabisado. Meron tayong dalawang klase ng lipoproteins, di ba? Yung LDL at saka HDL. Ang LDL stands for low density lipoprotein, ang binansagang bad guy. Ang trabaho ni LDL ay parang delivery truck na nagdadala ng cholesterol at package mula sa atay papunta sa mga tissues and organs na nangangailangan nito. HDL stands for high density lipoprotein, yung binansaga namang good guy or good cholesterol. Bakit? Kasi ang trabaho naman ito ay parang delivery truck din, katulad ng si LDL, na nagko-collect at nagbabalik ng cholesterol papunta naman sa atay para i-recycle or i-dispose ang excess. Kaya tinawag itong good dahil taga-alis nga ito o taga-linis ng excess cholesterol, at yung nagdi-deliver naman na LDL ang binansagang bad kasi siya yung nagdadala ng cholesterol papunta sa katawan natin. Napansin nyo ba? Papunta at pabalik sa atay. Parehong taba o kolesterol ang dala, magkaiba lamang ng delivery truck. At ang atay ang tinatawag na recycling plant, yung pinagtatambakan ng kolesterol sa katawan. So yun yung normal transport mechanism ng kolesterol. Kapag normal yung metabolism or signaling pathways ng katawan, walang problema sa kolesterol. Ginagawa lang pareho ni LDL at HDL bilang delivery truck ang trabaho nila. Alright, sa video ito, mas bibigyan natin ng focus yung LDL. Kasi ito yung kinatatakutan yung sinasabi nga nilang bad guy. At totoo nga ba na nagiging sanhi ito ng pagbabara ng ugat? Palawigin natin ng konti ang trabaho ni LDL para mas maintindihan ninyo. Bukod sa taga-deliver ng cholesterol or taba sa cells, tissue at organs na nangangailangan nito, trabaho din ni LDL ang tumulong sa pagre-repair ng damage ng ugat. Tandaan nyo pagre-repair ng damage ng ugat. Nasisira ang ugat dahil sa inflammation at sanhi ng hypertension, elevated blood sugar, elevated insulin level, smoking, toxins, diabetes, at iba pa. Sa bawat sira, parang construction truck ang LDL. May dala-dala siyang materyales sa pagkukumpuni para i-rescue ang ugat mo na sira. Ngayon, kailan nagiging tunay na bad ang LDL cholesterol para maging sanhi ng pagbabara sa ugat? Nagiging masama lamang ang LDL bilang delivery truck ng kolesterol kapag ito ay nasisira. Sa una, dadaan si LDL para magdala ng package. Kapag healthy ang ugat mo, tuloy lang ito sa kanyang normal na trabaho. Healthy ang ugat, healthy si LDL, walang problema. Pero kapag may sirang ugat, bunga ng unhealthy lifestyle, may inflammation, magre-rescue yan. Gagawin niya yung kanyang trabaho. Ang ideal na surface ng ugat ay smooth, parang Teflon tape. Kumbaga sa daan na dinadaanan natin, kalsada, ang ideal niyan, walang baku-bako. At kapag nasira ang ugat, nagkakamero niya ng kawang or butas, gaps, at nagiging sticky ang surface. Pag dumaan ng LDL para mag-deliver o mag-repair, natatrap ito at sumusuot sa butas sa ilalim ng ugat. Sa madaling salita, sira na ang daan, yung ugat, baku-bako. Nabuslot si LDL, yung truck na nag-deliver ng package, kaya nasisira din ito. At kapag nasa ilalim na ng ugat si LDL, nasisira nga ito at kinakalawang. Ang tawag doon ay oxidation. Ngayon, dahil hindi normal yun sa katawan mo, magre-responde si immune system dahil foreign siya or alien ang LDL sa ilalim ng ugat. Ibig sabihin nun, hindi yun dapat nadoon. Gusto ni immune system na alisin ito sa lugar na hindi siya dapat naroroon, kaya magsasagawa ngayon siya ng paglilinis. Kakainin ngayon ng macrophage na parang Pac-Man ang LDL na ito hanggang sa maging foam cell. Cell na puno ng taba dahil sa sobra na ang kakalinis nito. Sa katagalan at paulit-ulit na cycle, walang tapos na pag-repair, naiipon ng foam cells na ito at lalong nakikreate ng inflammation sa apektadong bahagi. At dahil sa paulit-ulit niyang paglilinis pero hindi naman gumagaling ang sugat at nalala pa, ginagawan pa rin ito ng paraan ng katawan mo sa pamamagitan ng paglikha ng pilat.
na katulad ng sa nagpapagaling ka ng sugat sa balat, yung scar tissue o peklat. Iniwasan kasi ng katawan mo na magkameron ka ng clots dahil sa pagsabog nito. Kaya meron pa ding emergency repair job na ginagawa ito sa katawan mo. Pinipilit kang i-survive ng katawan mo para hindi ka mapahama. Ganon siya kagaling. Pero kapag wala kang lifestyle change, nag-e-effort yung katawan mo pero ikaw ay hindi, dire-diretso ang inflammation at cycle na ito. Nagsisikap ang katawan mo to protect you, pero dahil may continuous abnormality sa loob na hindi naaayos at metabolically dysfunctional na, hindi na normal ang repair system mo. And sa halip na mag-repair, nagiging cause ito ng pagbabara na sanhi ng stroke at heart disease. Paano ngayon na pagbintangan agad si LDL, cholesterol, na sala rin sa atake sa puso? Noong nag-dissect ang mga scientists noong 1950s and 60s ng mga bangkay na inatake sa puso, nakita nila yung fatty plaques, yung bara, ay may cholesterol at saturated fatty acids. Ito yung panahon na nag-propose si Ancel Keys ng hypothesis na binagit ko dun sa unang part ng video na to, na sinasabi niya na ang cholesterol ang dahilan ng bara sa ugat. Kaya dapat daw bawasan ang dietary saturated fats gaya ng karne at kauring pagkain na matataba. Nagkameron kasi sila ng assumption na masama ang LDL cholesterol pagkakita ng similarities ng itsura nito sa bara at taba na galing sa dietary fats. Kung ano daw ang nakita dun sa bara, nung time na yon, yun din ang dahilan ng bara. Ibig sabihin, nagdala lang si cholesterol ng materials sa damaged area para tumulong sa pag-repair ng katawan mo na pagbintangan pa, nagkasunog, dumating ang bumbero, yung bumbero naging dahilan ng sunog. Anong klaseng logic yon? Real science ba yon? Wala man lamang mechanism at nag-akala na, LDL ha, ikaw pala ang salarin kasi ikaw ang inabutan namin dyan. Yung ganong klase ng conclusion, masyadong simplistic. Ganito yung logic nila, presence ng cholesterol is equals to plaque is equals to heart attack. Wow! Hilaw, mababaw. Kahit karaniwang tao, hindi papasa ang ganitong lohika. Watch this video. One thing we want to understand is we want to start fighting. We want to start addressing the true cause instead of the rescue attempt. So what do I mean by that? If you come to a fire, then there is probably some people from the fire department there. Most of the time that you see a traffic accident or a fire, there will be a responder. There'll be an ambulance, there'll be a firefighter, and there's an association there. And that's just like we associate cholesterol with disease, cholesterol with damage, because cholesterol always shows up at the accident site, just like the first responders show up at the accident site. That does not imply causation. That does not make the fire department guilty of the fire. It does not make the cholesterol guilty of the damage. And if we start fighting cholesterol, we are fighting the wrong guy. That would be like setting up roadblocks for the fire department because there's an association between fires and fire department. So what then is the real cause of heart disease and plaques? And the real causes are inflammation, a low-grade chronic inflammation which is associated often with insulin resistance and or oxidative stress. All these three go hand in hand. And here's what we want to understand. There is a strong correlation between cardiovascular disease and these three things. There's a very, very weak correlation between cholesterol and cardiovascular disease. And cholesterol and LDL itself is not bad. Nagiging bad lamang ito dahil sa unhealthy environment, bunga ng unhealthy lifestyle. Hindi dahil may cholesterol ka sa katawan mo. Kaya sa halip na ang focus mo ay cholesterol, mas mag-focus ka sa sanhi ng inflammation. Ayusin ang lifestyle, kumain ng basto, iwasan ng paninigarilyo, iwasan ng seed oils at ultra-processed sugar-loaded foods, at kung may problema sa timbang, go low-carb and intermittent fasting. Hindi po si Lord ang may bigay ng sakit. Habang pinag-aaralan ko ang katawan ng tao, mas naunawaan ko lalo kung gaano kabuti ang Panginoon sa biyaya ng katawan na pinagkaloob sa atin.
God did not leave us defenseless sa bawat abnormality at sakit sa loob ng katawan. Meron kasi itong isang perfect, amazing repair and healing mechanism na ang purpose ay pagalingin tayo at iligtas. Kaya lamang po ito masisira ay kapag nasasagad na dahil sa ating mga unhealthy practices. Kung naliwanagan kayo sa video na to, type cholesterol, lagay mo sa comment section. Ngayong alam mo na to, takot ka pa rin ba sa cholesterol? Takot ka pa rin ba sa taba? Please leave your comments down below and I would love to hear from you. Kung nagustuhan niyo po ang video na to, please hit the like and subscribe button. And pakiclick na din po nung all sa bell button para hindi niyo ma-miss ang weekly upload ko. Thank you po for watching and see you all in my next videos. Bye-bye.